Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So i-continue na po natin yung pagsagot sa mga EPS topic related na mga questions dito sa Book 1. So chapter 20 na po tayo. So number 1, yung instruction po ulit is 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So again, ibig sabihin lang po niyan is ano yung may kaugnayan sa kasunod na salita. So pipiliin lang po natin sa choices kung ano yung may kaugnayan sa salita na nandito. So yung tinutukoy po natin is internet cafe. Internet cafe. So ano ba tong internet cafe? So ito po yung internet cafe, no? So parang mga computer shop dito po sa atin. So alin ba dito sa choices yung may kinalaman dyan? Number 1, 집들이. 집들이. So 집들이, meaning po niyan is housewarming party. So obviously wala naman pong kinalaman yan sa internet cafe, kaya X po yan. Number 2, 보증금. 보증금, ibig sabihin po niyan is deposit. Siyempre wala rin pong kinalaman yan sa internet cafes, kaya X din po yan. Number 3, emoticon. Emoticon, ibig sabihin lang po niyan is emojis. No? Yung mga smileys sa cellphone po natin. So X po yan, walang kinalaman yan sa internet cafe. So the correct answer is wewon kaib. Wewon kaib, ibig sabihin po kasi nito is to sign up or register. Wewon kaib. So yan po yung may kinalaman sa internet cafe. So the correct answer is number 4. Dito naman po tayo sa number 2. So basahin po natin yung question. So 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So again, ang meaning lang po ulit nito is piliin yung sentence na tama, yung part na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. So pipiliin lang po ulit natin dito sa choices kung alin dyan yung may tama na naka-underline. So isa-isahin po natin. Number 1, ang nakalagay po is email을 쓸래요. email을 쓸래요. And yung naka-underline dito is 쓸래요. So yung ite-test po sa atin dito is yung paggamit or pag-conjugate kay L or 을-le-yo. So ano ba itong grammar na ito? So, L or 을-le-yo, ibig sabihin lang po niyan is would you like to? Kapag interrogative question or interrogative sentence ginamit. Kapag naman declarative sentence, kapag yung speaker, yung mismo nagsabi, ibig sabihin is I would like to or I will. No? Yun po yung meaning niya. Meron siyang intention na gawin yung isang bagay. So check po natin yung number 1. Ang sabi po dyan, email을 쓸래요. So yung naka-underline is 쓸래요. So yung root word po ng verb natin dyan is 쓰다. Meaning to use or to write. So yung stem natin is 쓰. And kapag ikakabit po natin tong L or 을-leyo, we need to check kung ano ba yung last letter ng stem. So in this case, yung last letter po ng stem is a vowel. So ang ididikit po dapat dyan is L, le, yo. So ganyan po dapat yan. email을 쓸래요. So since mali po yung naka-underline, so meaning mali po itong number 1. So translate po natin. Email, ibig sabihin po nito is yung email with object particle, and then 쓸래요, ibig sabihin would you like to write? No. Would you like to write an email or this email? So yun po yung meaning sana ng number 1. So sa number 2 naman, ang sabi po dyan, 아침에 뭘 먹을래요? 아침에 뭘 먹을래요? So, yung naka-underline is 먹을래요. So check natin kung tama, yung naka-conjugate po dyan. So yung root word natin dyan is 먹다, meaning to eat. So yung stem is 먹,
And again, we need to check yung last letter ng stem. Kung vowel ba o consonant. So yung last letter po ng stem natin is a consonant. So kapag consonant yung last letter ng stem, ang idadagdag is ul, le, yu. Ganyan. Mogul, leyo. So since tama, yung naka-underline po dito sa number 2, meaning ito na po yung sagot na hinahanap po natin. So number 2 is the correct answer. So translate po natin, ano bang meaning nitong sentence na ito? So achim, ibig sabihin po niyan is morning. Pwede rin pong breakfast, depende sa context sa sentence. Merong time marking particle. Mol meaning what, ano. And then moguleo, ibig sabihin, would you like to eat? So what would you like to eat in the morning? So tama, yung naka-underline. And again, ito po yung tamang sagot. So check pa rin natin yung number 3. Kung bakit siya naging mali. So ang nakalagay po dyan is odieso, mandiruleo. So yung naka-underline is mandiruleo. So yung root word po natin dyan is mandilda, meaning to make. Mandilda, meaning to make. So yung stem is mandil. Mandil. So check mo ulit, ano ba yung last letter ng stem? Last letter ng stem is consonant. So supposedly, ang idadagdag is ulleo, di ba? Pero since yung last letter ng stem is L na mismo, ang idadagdag na lang po natin dapat is le-yo. So ganyan po yan. So dapat mandileo. So ito po yung tama. So mandileo. So since mali yung naka-underline, so meaning mali po yung number 3. So translate po natin. So OD, ibig sabihin po nito is where, saan, with location particle na eso. And then mandileo, ibig sabihin po niyan is would you like to make. No? So ibig sabihin, where would you like to make it? Saan mo siya gustong gawin? So yun po yung meaning ng number 3. So number 4, tingnan natin kung bakit to naging mali. So yung sentence is 같이 음악을 들을래요. So yung naka-underline naman po dito is 들을래요. So check natin kung bakit siya naging mali. So yung root word po natin dyan is 듣다, no? Meaning to listen or to hear. So yung stem is 듣. So again, check mo yung last letter ng stem, vowel ba or consonant. So in this case, consonant na T. So supposedly, ang idadagdag talaga dyan is ulleo, di ba? Pero iba po sa case po nito kasi si T ay irregular verb. So meaning meron tayong irregular rule na kailangang sundin. So yung rule niya is kailangan mong tanggalin niyang T, papalitan mo yan ng L. Saka mo palang pwedeng idagdag si ul, le, yu. So ganyan dapat, no? 들을래요. 들을래요. So since mali, yung naka-underline, mali yung pag-conjugate sa kanya, kaya po mali yung number 4. So translate natin. So 같이 ibig sabihin together. Yung 음악 ibig sabihin po niyan is musika, music with object particle. And then 들을래요 ibig sabihin would you like to listen. So in Tagalog ibig sabihin gusto mo bang makinig ng musika kasama ako together? Would you like to listen to music together? So yun po yung translation niya. So again, correct answer po is number 2. Siya lang po yung may tamang way ng pag-conjugate dun sa L and il leo. So pakitandaan po ito kung paano siya kino-conjugate. Common po kasi ito sa exam, itong conjugation and grammar na ito. Dito naman po tayo sa number 3. So yung instruction po dyan is 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So in short, fill in the blanks lang po yan. Basta nakita mo tong term na 빈칸, meaning po kasi yan is blanco or blank. So that's fill in the blanks.
So, basahin po natin to, intindihin, and then sagutan. Sabi dyan sa number 3, 저는 글 쓰는 것을 좋아합니다. 요즘은 랑의 한국 생활이나 문화를 소개하는 글을 쓰고 있습니다. So again, 저는 글 쓰는 것을 좋아합니다. 요즘은 랑의 한국 생활이나 문화를 소개하는 글을 쓰고 있습니다. So, ano kaya yung tamang ilagay sa blank dyan? So, translate po muna natin. So, 저는, meaning po niyan is I. Yung 글, ibig sabihin po niyan is passage or article. 쓰는 것을. So, 쓰는 것을, ibig sabihin lang po niyan is writing. Yung pagsusulat, yung Tagalog, pagsusulat. Merong object particle ng 을, and then 좋아합니다, meaning po niyan is like. Gusto. So, ibig niya sabihin, I like writing passages or articles. Yun yung meaning niya. Gusto niya daw yung pagsusulat ng mga articles. 요즘은. So, 요즘은 ibig sabihin lately or nowadays. Nowadays or nitong mga araw sa Tagalog. Blank, 한국 생활이나. So, yung po dito is allocation preposition. 한국 생활. So, 한국 생활, 한국 kasi is Korea. 생활 naman is pamumuhay, living. So, yung pamumuhay sa Korea, yun yung ibig niya sabihin. So, in English, Korean life. Merong ina. So, ina is for munwa. So, munwa naman is kultura. Culture. With object particle. 소개하는. So, 소개하는 ibig sabihin introduce. Nagpapakilala. 글, ibig sabihin ulit is passage or article. 쓰고 있습니다. So, yung verb po natin dyan is 쓰다, meaning po niyan is to write. Merong gu 있습니다, so present progressive form. So, parang nagdadagdag ka ng ing. So, writing. So, sabi niya, nowadays daw, nagsusulat siya ng passage or article na nag-i-introduce sa Korean life or culture sa blank. So, alin kaya yan dyan? So, pakitake note po muna yung mga vocabulary na yan, then sagutan na po natin to. Number 1, translate natin, menu pan. So, menu pan is menu. Menu, yung pinagpipilian yung pagkain. So, nilalagay ba doon yung mga articles, yung introduction ng pamumuhay ng Korea or culture? Siyempre, hindi naman po. No? So, kaya X po yung number 1. Yuri po. Yuri po, ibig sabihin po nito is yung way ng pagluluto. Yung paraan ng pagluluto. So, parang yung mga recipe, no? Nakalagay doon kung paano lulutuin yung isang putahe. So, yun po yan, yuri po. So, X po yan. Hindi naman doon nilalagay yung culture, pati yung Korean lifestyle or living. Number 3, 블로그. So, 블로그 is blood. So, ito na po yung sagot na hinahanap natin. So, sa blog niya daw sinusulat recently yung introduction ng Senghwal lifestyle or living or culture. So, 3 is the correct answer. So, dito sa mga choices, yan lang naman yung pwede mong sulatan ng mga articles. Number 4, hindi yan pwede kasi ang meaning po ng 동호회 is club. Yung grupo na meron kayong pare-parehas na layunin or hobby. So, yun po siya. 동호회. So, number 4 po tayo. So, yung instruction po dito sa 4 and 5 is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Ibig sabihin, basahin yung kasunod na passage or article at piliin yung kahalintulad sa content.
So again, babasahin lang po natin tong nasa drawing. And then, titingnan natin sa choices kung alin dyan sa apat yung kahalintulad dito sa babasahin natin. So basahin natin tong pinag-usapan nila sa cellphone para madagdagan yung vocabulary. So sabi ni Agung, 이번 제주도 여행도 너무 좋았어요. 지난번에는 비가 왔는데 이번에는 날씨도 좋았고 음식도 맛있었어요. 다음 휴가도 같이 가요. Translate natin. Ibon, ibig sabihin this. Jeju-do, yung Jeju Island. Jeju City, Jeju Island. Yoheng-do. So yoheng is travel, trip. 너무 좋았어요. 너무 is an adverb meaning very, truly, or so. Sobra. Sobra. 좋았어요 is good. Good, na naka-past tense form. So yung ibig sabihin lang po niyan is sobrang ganda ng travel nila ngayon sa Jeju Island. So naka-past tense na. Ibig sabihin galing sila ng Jeju Island. So this Jeju Island trip was so good or was so nice. Yun yung meaning niya in English. So purahin ko po muna, then proceed tayo sa kasunod. 지난번에는. So 지난번, ibig sabihin po niyan is last time. Meron lang time particle and topic particle. So nung last time daw, 비가 왔는데. So 비가 왔다. 비가 왔다, ibig sabihin po nito is umulan. No, rain. Past tense, umulan. Merong nunde, yung nunde is pwedeng and, pwedeng but, pwedeng so. Depende sa context ng sentence. 이번에는. So 이번에는, ibig sabihin, this time naman, this time. 날씨도 좋았고. So 날씨 is weather. Meron lang pong do, meaning po niyan is also. Parang din sa Tagalog. Din. 좋았고, ibig sabihin po ulit, was good, no? Naka-past tense. Was good. Merong gu, so meaning and. 음식도 맛있었어요. So 음식, ibig sabihin food. Meron ulit do, so meaning also. And then 맛있었어요, ibig sabihin was tasty or was delicious. A-past tense form. So ibig sabihin lang po niyan is last time daw, umulan, no? Umulan daw last time, pero ngayon daw, yung weather din is maganda at masarap din daw yung pagkain. So yun po yung ibig sabihin sa second sentence. So, paki-take note po ng vocabularies and then buburahin ko na po. Next tayo, sabi, 다음 휴가도 같이 가요. 다음 meaning po niyan is next. Hyuga is vacation, bakasyon. Merong do, again, also, to, or din sa Tagalog. Katsi gayo, meaning go together. So, go together. So, ibig sabihin, sa next na vacation din daw, let's go together. Sama pa rin daw sila sa susunod na bakasyon. So, yun po yung sabi sa last sentence. So basahin naman po natin yung reply ni Madu. Sabi niya, 저도요. So ibig sabihin lang po niyan is me too. Ako din. JSNS. 여행 사진을 올렸으니까 들어오세요. So J is my, SNS is yung social networking sites. Parang mga Facebook, Instagram, TikTok, yung mga ganon. Merong E, which is a location preposition, location particle. Yoheng sajin. So yoheng, ibig sabihin yung trip, travel, sajin, pictures. So pag pinagsama, yung mga pictures sa travel, no? Travel pictures with object particle. And then, ulyosnika. So yung verb po natin dito is ulida. Naka-past tense lang. Ibig sabihin po kasi niyan is to upload. Upload, no?
Siyempre, pag magpo-post ka sa social networking site, i-upload mo yan. Ayun po yung ulida. So naka-past tense lang po dito and may nakadikit na unika. Yung unika, ibig sabihin lang po niyan is because. Dahil. And then, buro useyo, ibig sabihin po niyan is please come and look. Come and look. So sabi niya, ako din. And then, dahil na-upload ko na yung mga travel pictures sa social networking sites, please come and look. So yun po yung sabi ni Madu. So, pakitake note po yung mga vocabularies and try na po natin itong sagutan isa-isa. So number 1, sabi, 이번 휴가 때 제주도에 비가 왔습니다. Again, ibon meaning po niyan is this. Hyuga, bakasyon, vacation. Merong te. So te is pwedeng when, on, or during. Jeju-doe. So Jeju-do again is Jeju Island. Merong location particle. Biga wasumnida. Biga wasumnida, ibig sabihin lang po niyan is to rain, na naka-past tense, na naka-formal declarative sentence form. So, ang ibig lang sabihin po niyan is umulan sa Jeju Island during this vacation. So, umulan daw ng Jeju Island during ng bakasyon nila. So, mali po iyan. No? So, sabi nga ni Agong, Jinan Bonenun. So, last time daw, biga watta. So, umulan. So, last time, umulan. Pero, ibonenun. So, this time naman daw, 날씨도 좋았고. So, 날씨도 좋았다, ibig sabihin, maganda yung panahon. So, ibig sabihin, hindi po yun umulan. Walang sinabing umulan nung bakasyon nila ngayon. Kaya X po yung number 1. So, mali yung number 1. So, dito tayo sa number 2. So, burahin po muna natin yung iba. Number 2, sabi, 마두시 SNS에 여행 사진이 있습니다. So, tama kaya to? So, translate natin. 마두시. So, ito yan. Mr. Madu. SNS에. So, ibig sabihin sa social networking sites, 여행 사진이 있습니다. So, meron daw travel pictures. Sa social networking sites, si Mr. Madu. Tama ba yon? Yes, tama po yan. Kasi nga, sabi niya, in-upload niya na yung travel pictures niya sa social networking sites. So meron na siyang travel pictures doon. Kaya number 2 po, yung tamang sentence dito sa passage po na ito. So tuloy pa rin natin yung pag-translate para madagdagan yung vocabulary. Number 3, sabi, 아궁 씨는 제주도에 처음 가봤습니다. So si Mr. Agung daw, Jeju-do, Jeju Island with location particle. 처음 가봤습니다. 처음 ibig sabihin po niyan is first. Yung 가봤습니다, tried to go. So ibig sabihin po niyan in Tagalog, si Mr. Agung daw ay first time matry makapunta sa Jeju Island. Tama ba yon? Mali po. Kasi nga, again, sabi ni Agung, last time, umulan daw, no? Sa Jeju Island. Ibig sabihin, nakapunta na siya. No? Nakapunta na siya noon. Umulan pa nga daw. So, na-experience niya yung ulan doon. Pero, ngayon daw, yung weather is maganda. So, ibig sabihin, pangalawang punta na niya based dito sa pag-uusap nila. So, hindi niya po first time yon. Kaya, number 3 is mali po yan. Dito naman tayo sa number 4. Tingnan natin kung bakit ito naging mali. Sabi, 휴가 때 먹은 음식은 맛이 없었어요. 없었습니다. So, 휴가, bakasyon, vacation, with te, during. So, during bakasyon daw, 먹은 음식은 맛이 없었습니다. So, wala daw lasa yung pagkain kinain niya noong or during vacation. So, tama ba yan? Actually, mali po yan. Kasi nga, sinabi dito ni Agong,
This time, yung weather is maganda at masarap din daw yung pagkain. So hindi po yun mashi obsusumida. So hindi po yun walang lasa or pangit yung lasa. So, X po yung number 4. So again, the correct answer is number 2. Yan po yung kahalintulad dun sa nabasa natin. So dito naman tayo sa question number 5. So ganun pa rin, babasahin natin tong paragraph and then titingnan natin sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa babasahin natin. So isa-isahin po natin to. 한국에서는 전화나 앱을 통해 음식을 배달시키는 사람들이 많습니다. So translate po natin and make sure na kokopyahin po ito. 한국에서는, so, ibig sabihin in South Korea. So South Korea daw with topic particle. Jonwa. Jonwa meaning all. Tawag. Merong na, so yung na meaning or. Able. So F, app, application sa cellphone with object particle lang. Yung tunghe, ibig sabihin lang po niyan is through, sa pamamagitan. No? Kumshigil, ibig sabihin food, na merong object particle. Pedal shikida. Sa pedal shikida, ibig sabihin po niyan is have it delivered. Yung umorder ka and then i-deliver sa iyo. So yan po yan. Salamduri is people, mga tao, maraming tao. Mansumnida is many, a lot. So translate po natin. So sabi, sa South Korea daw, maraming mga taong nag-order ng pagkain through application or telephone. So yun po yung ibig niyang sabihin. So pakitake note po yan, then proceed po tayo sa second sentence. 특히 배달 앱을 이용하면 식당의 메뉴와 사용자들의 평점을 볼 수 있고 음식이 언제 배달되는지 확인할 수도 있습니다. So, translate po natin yan. 특히. So, 특히 is especially. Pedal app. So, pedal app, ito yung mga application na nagdi-deliver. Pedal app. Merong ul, which is an object particle. Iyong hada. So, iyong hada is to use. Merong myon, so if. 식당에. So, 식당 is restaurant. Merong 의, which is a possessive particle. Parang apostrophe S sa English. Menu. So, menu is menu. Umalistahan ng pagkain. Merong wa. Yung wa is and or with. Sayongja들. So, sayongja, ibig sabihin po niyan is users. Yung mga gumagamit ng certain apps. Merong dil, so madami, users. Yung uy, ulit, ibig sabihin, possessive particle, apostrophe S sa English. Pyeongjong. So, Pyeongjong, ibig sabihin po niyan is score or ratings. Bulsu ita. So, bulsu ita, ibig sabihin po niyan is can see. Pwedeng makita. Merong gu, so yung gu ulit is end. Pinagdudugtong yung verbs or adjectives, the process. Umshigi. So umshig again is food with subject particle. Onje meaning when, kailan. Pedal dweninji. So pedal dweninji, ibig sabihin lang po nito is to deliver. Merong nunji, yung nunji, ibig sabihin lang po niyan is if or whether. No? If or whether. Wagin hada or wagin halsudo isumnida, ibig sabihin lang po niyan is you may also or you can also. You can also check. No? So wagin hada kasi is to check and then yung elsudo isumnida is can also sa English. So medyo mahaba po yun. So translate natin. So sabi dyan, especially daw, kung gagamit ng mga delivering app, pedal app,
Mga app na pwede sa pang-deliver, for example, yung Grab, no? Yun po yung mga pedal app. So, ulitin natin. So, especially daw kung gagamit ng mga delivery app, pwede daw makita yung ratings ng mga users at yung menu ng restaurant. So, yun po yung sinabi sa unang clause. And, pwede din daw i-check kung kailan madi-deliver yung pagkain. So yun po yung ibig sabihin ng second sentence. So ulitin po natin. So ulahin ko muna para malinaw. So sabi, especially kung gagamit ng mga delivering apps, pwedeng makita yung ratings ng users at yung menu ng restaurant. And pwede ring ma-check kung kailan madi-deliver yung pagkain. So yun po yung ibig sabihin ng sentence po na yan. So burahin po muna natin. Proceed tayo sa kasunod na sentence. Kurigu. So kurigu meaning end. Hyongum. So hyongum is cash. Cash yung salapi, no? Pera. Wedo. Wedo, ibig sabihin lang po nito is aside from. So hindi lang sa Tagalog. So hindi lang daw cash. Kadu. So kadu is card. Hidepun, cellphone. So yung dungi, ibig sabihin lang po niyan, pwedeng etc. Pwede rin such as. Katulad na, example. Ayanghan, ibig sabihin po niyan is iba-iba, various. Kyolje Sudan. So Kyolje Sudan, ibig sabihin po niyan is payment options or payment system or payment methods. Yun po siya, payment methods. Parang mga modes of payment. Merong iso, so ibig sabihin to have, meron. Pyolihada. So pyolihada, meaning po niyan is convenient. And may nakadugtong na el punman anira. So ito po, ibig sabihin po nito is not only, hindi lang. Harin을 해주거나. So harin, ibig sabihin po kasi nito is discount. Ejuda is to give, nagbibigay. Merong gona, so yung gona is for. Kuponul jugi, temone. So coupon is coupon. Merong object particle and then juda is to give. Merong ki temone, ibig sabihin po niyan is because. Dahil. And then, inkiga mansumnida, ibig sabihin popular, sikat sa Tagalog. So translate po natin. Kurigu and aside from cash, meron din daw iba-ibang payment method katulad ng card and cellphone. So hindi lang daw yon convenient dahil nagbibigay din daw ng discount or nagbibigay ng coupon kaya popular daw iyon sa marami. So ibig sabihin popular or sikat daw iyon. So yun po yung ibig sabihin ng last sentence. So paki-take note po ng mga vocabulary po na yan. Ulitin natin yung translation para mas maintindihan. So ibig sabihin at merong iba-ibang payment method such as cellphone or card. Hindi lang or aside from cash. Bukod sa cash. Hindi lang daw convenient at dahil nagbibigay daw ito ng discount or nagbibigay ng coupon kaya sikat daw ito. Kaya daw popular ito. So yun po yung ibig sabihin sa last sentence. So ngayon, tingnan na po natin dito sa choices kung alin ba dyan yung kahalintulad dun sa nabasa natin. Number 1. Sabi, pedal 앱은 현금 결제가 안 됩니다. So pedal app, again, yung mga delivering apps, mga apps for delivery. Merong topic particle, 현금 결제. So cash payment, ibig sabihin po niyan.
Yeongum is cash, Kyolje is payment. Merong subject particle and then andwemnida. Ibig sabihin lang po nito is do not, no? So Tagalogin po natin. So ibig sabihin, hindi daw nagka-cash payment yung mga delivery apps. So tama ba yon? Hindi daw sila nagka-cash payments? Baga parang COT dito sa atin. So mali po iyan, no? Kasi ang sabi nga dito, aside sa cash, marami daw or meron daw iba-ibang payment methods. Katulad ng card or cellphone, mobile payments. So kasama po doon yung cash. So mali po itong number 1. So X po yan. So purahin muna natin. Then translate natin yung number 2. Sabi niya, 앱으로 주문하면 할인을 받지 못합니다. So, 앱으로 주문하면 할인을 받지 못합니다. So app again is apps. Merong uro. So yung uro is by or sa pamamagitan ng through. 주문하다. So 주문하다 is to order. Merong yon if. No? So if you order. Harin, again, discount. May object particle and then 받지 못합니다. So yung 받다 meaning to receive. Merong ji 못하다, ibig sabihin cannot or unable to. Hindi pwede sa Tagalog. So sabi dyan sa number 2, hindi ka daw makaka-receive ng discount kung mag-order ka sa app. Tama ba yan? So mali po yan. Kasi ang sabi nga dito, popular iyon kasi nagbibigay ng coupon or nagbibigay ng discount. So yun po ang sinabi sa binasa po natin. So ibig sabihin, nagbibigay yun ng discount. No? So mali itong sinabi ng number 2. Kaya X din po yung number 2. So 1 and 2 mali. Tingnan natin tong 3. Tama kaya to? Sabi dyan, 음식을 주문할 때 전화가 앱보다 편합니다. So 음식 is food, pagkain with object particle. 주문하다 is to order. Merong lte, so meaning when or kapag sa Tagalog. 전화. So 전화 is call, tawag. Merong subject particle. App. App is apps, application. Merong Buddha, so yung dan, or pwede rin compared to, kumpara sa. 편합니다, ibig sabihin po is convenient. Komportable. So yun po yung mga meaning niya. So sabi po dyan, komportable daw or convenient daw, tumawag kumpara sa app kapag mag-order ng pagkain. So mas convenient daw yung pagtawag kesa gumamit ng apps kapag nag-order ng pagkain. Tama ba yon? So mali po iyan. Mali po yan kasi mas convenient po umorder sa app. So yun yung sabi dito. Sa app daw, sa delivery apps, kung yun yung gagamitin mo, pwede mong makita yung review or ratings ng mga users, pati yung menu ng restaurant na hindi mo naman pwedeng gawin kapag tatawag ka lang. At saka, pwede mo rin daw i-check kung kailan madi-deliver yung pagkain mo. So, meaning mas convenient yon kesa tatawag ka, di ba? So, mali yung statement number 3. Kaya po X yan. So, the correct answer is number 4. So, yung sabi kasi sa number 4, 앱을 사용하면 해달 시간을 알 수 있습니다. So, app. So, application ulit. 사용하다, meaning to use. Merong 면, so if. So, kung gagamit daw ng applications or ng apps, 해달, delivery, deliver, 시간 is time. Merong object particle and then 알 수 있습니다, ibig sabihin can know. Pwede mong malaman in Tagalog.
So you can know the delivery time if you use the application. Sa Tagalog, pwede mong malaman yung oras ng deliver kapag gagamit ka ng apps. So yun po yung sabi sa number 4, which is tama. Kasi nga, ang sabi dito, pwede mo din daw i-check kung kailan madi-deliver yung pagkain. So malalaman mo yung oras kung kailan i-deliver. So yun po yung dahilan kung bakit tama yung number 4. So that's the correct answer.